12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Laging tanong ng mga nagsisimulang negosyo, ano ba ang mas mahalaga? Experience o knowledge? Kung gusto nyo malaman, ako, pagtuunan po natin ng pansin tong episode na ito. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ano kaya ang role ng knowledge sa negosyo? Ang knowledge ang pundasyon sa pagnenegosyo. In other words, knowledge is power and power is knowledge. Ang sinabi ng nasirang si Ernie Baron. Kasi kung wala kang alam, di ba, alam mo sa totoo, napakahirap po gawin ang isang bagay pag di mo alam. Agree o disagree, di ba? Mahirap mag-drive pag di mo alam, mahirap mag-bike pag di mo alam, mahirap magnegosyo pag di mo alam, mahirap din magbenta pag di mo alam. Kaya ano ang solusyon? Kailangan kaalaman, karunungan. Pero hindi lang sapat ang karunungan. Experience also is very important. Bakit? Kasi it's not about the information, it's all about the application. Ang experience po is the practical application of your karunungan. Kaya nga importante po dito malaman kung paano mag-handle ba ng mga iba't ibang challenges tulad ng customer complaints, paghawak ng pera, di ba? Pagbebenta. Kasi ang karanasan po, ang magtuturo po talaga sa inyo. Hindi lang nababasa yan sa libro at seminar. Dapat po talaga gawin natin. Kaya nga tatandaan nyo, kung may kaalaman kayo pero wala kayong karanasan, syempre naman, maaring masaktan ka kapag sa mga bagay na hindi ayon sa plano. Maari ding, alam mo yung mga theories, pero hindi mo alam kung paano gawin. Parang alam mo kung paano mag-swimming dahil nagbasa ka, nanood ka sa YouTube, pero pag tumalong ka sa swimming pool, pag nalunod ka, yun po yung sinasabi natin. Pero may mga iba, experience naman. May experience pero walang knowledge. Diba? Ito naman ay makakatulong para makabuo ng sarili mong style o unique na approach sa negosyo. Ngunit, kung wala kang tamang background, diba? Knowledge, minsan nagiging trial and error ang process. Pwede rin itong magdulot ng risk sa negosyo. Kaya mas maganda po, ang ideal combination po, knowledge with experience, di ba? Hindi mo lang kailangan pumili ng isang pinakamaganda talaga. Pag kinombine po natin ang dalawa, pwede kang magsimula na konting kaalaman, tapos i-apply mo agad yung skills. Makukuha mo sa mga training, workshops, mentoring, at sundan mo ng hands-on experience. Pag pinagsama mo talaga itong dalawang na ito, napaka-powerful talaga. Kaya kung ikaw gusto mo magsimula sa negosyo, simulan mo na ang pagkuha ng kaalaman. Mag-aral ng basics ng negosyo tulad ng accounting, marketing, customer service, pagbebenta. At kapag may alam ka na anong gagawin, huwag nang matakot na sumubok. Hands-on experience para magbigay sa inyo ng tunay na insights para makatulong sa paglago sa inyong negosyo. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating 1 Balita Pilipinas ngayong Martes. Magkakaanak sa Nueva Vizcaya, patay sa landslide, bunsod ng bagyong Pepito. Ang mga biktima sa halip na sa evacuation center sa isang bahay, dalanginan lumikas na gumuho naman sa kasagsagan ng bagyo. Pangulong Bongbong Marcos inaabangan na ang pagbisita sa Catanduanes na pinakasinalanta ng bagyong Pepito. Kasabay niyan, mga ahensya ng pamahalaan inabisuhan ng Malacanang na i-donate na lang ang panggasto sa Christmas party sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Sunod-sunod na pagtama ng mga bagyo sa bansa, normal lang ayon sa Pag-asa. Pag-uusapan natin. At Mark Anthony Fernandez umamin kay Julius Babaw na siya nga ang nasa viral na scandal video. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. 1 Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. 7 ang nasawi sa landslide sa Nueva Vizcaya dahil sa pananalasa ng super bagyong Pepito. Habang sa Pangasinan, problema naman ang pagbaha na posible raw abutin ng ilang araw bago humupa. Magbabalita, Simon Gualvez. Tulong-tulong ang mga guro at ilang bata para iangat ang mga nabasang gamit sa loob ng classroom na ito sa Calasiao, Pangasinan. Umabot kasi ng hanggang binti ang baha sa Buenlag Central School dahil sa super bagyong Pepito. Ang daming nasayang, mga kailangan ng bata. Hindi rin namin alam kung paano kami magsisimula yung ganito na sitwasyon. Wala na pong pupuntahan yung mga tubig eh. Kahit tumila ng ulan, mistulang lawa pa rin ang school grounds. May tubig din sa mga koridor at iba pang daanan, kaya modular muna ang klase ng mga mag-aaral. Binahari nitong paaralan nung bagyong Christine pero hindi kasing taas kaya gumamit pa sila ng mga tabla ng kahoy gaya nito na nagsilbing tulayin ng mga estudyante at guro. Pero dahil sa taas ng tubig na iniwan naman ng bagyong Pepito, wipek na at lumutang na lamang itong alternatibo sanang tawiran. Ang problema, posible raw abutin ng 1 linggo bago humupa ang baha sa Sitio Lasip. Yung mga dating daanan ng tubig, nasaraduhan na kasi nagtambakan. Di mo rin sila masisisi kung gusto nilang tambakan dahil private property. Sa bayan ng Lingayen, aabot sa halos 200 pamilyang lumikas sa kasagsagan ng bagyo matapos sila makaranas ng storm surge. Tumaas yung tubig, dagat at na inundate yung mga coastal barangays namin. Ang ginagawa na lang natin is to provide them the appropriate support system that the national government, the regional government, the provincial government can provide. The LGUs can only do so much. Nagmistulang dagat naman ang mga palaya sa Dipakulaw, Aurora. Dito naglandfall sa ikalawang beses ang bagyong Pepito nung linggo. Kwento ng isang magsasaka, muntik na nga raw silang anurin ng rumaragas ang baha. Papasalamat kami sa Panginoon at buhay po kami. Ang masaklap, maraming pananim ang nalubog sa baha. Yung mga anihin na palay ay nasira. Tapos yung mga saging, wala na rin saging sa susunod na mga buwan. 8 oras ding na-isolate ang bayan matapos ang pagtama ng bagyo. Nawalan din sila ng kuryente at signal ng komunikasyon. Aabot sa 2 million pesos ang napinsala sa agrikultura sa Dipakulaw. Ang bayan naman ng Dilasag nagdeklara ng state of calamity habang hindi pa madaanan ng Baler-Aurora Kasiguran Road dahil sa naputol na kalsada at landslide. Sa bayan ng Ambagyo sa Nueva Vizcaya, nawasak naman ang mga bayan na ito sa sitio Hukhukyong dahil sa landslide. 2 babae at 5 lalaki ang nasawi na 8 taong gulang ang pinakabata. 3 naman nasugatan. Pawang magkakamag-anak ang 10 biktima na lumikas at sumilong sa kanilang bahay dalanginan dahil sa bagyo. Pero hindi pala ligtas ang kanilang pinuntahan. Rugged yung terrain, as is the case with almost the entire Ambagyo naman. High risk talaga ng landslide. Yung pinuntahan nga nila ay hindi yon yung designated evacuation center. Sa barangay Masok naman, nagkalat sa gilid ang mga nagbagsakang puno. Ang ilang magkakapitbahay, nagbabayanihan sa pag-aayos ng kanilang tahanan. Pero may ilang hindi alam kung saan hugot ng pampagawa sa kanilang bahay at nabutas ng mga dingding. Kahit zero lang po, okay na po yan. Yung po, gamit ng mga bata, nabasa kasi po lahat. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Time out muna sa bagyo dahil magandang panahon na ang aasahan sa mga susunod na araw. Sa forecast ng Pag-asa, huling namataan na ang severe tropical storm Pepito sa kanluran ng Ilocos Norte sa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na itong makakaapekto sa bansa. Pero asahan ang maulap na panahon sa extreme northern Luzon dahil sa shear line at northeasterly surface wind flow. Posible rin ang mga mahihinang pag-ulan sa iba pang lugar sa bansa dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Nilinaw naman ng Pag-asa na hindi unusual ang naranasang 4 na sunod-sunod na bagyo. Nangyari na rin daw kasi ito noong 2020 dahil daw ito sa mala La Niña na nakakaapekto sa panahon ng bansa. Sa gitna ng kalamidad, importanteng malaman kung nasa panganib ang kinatatayuan ng bawat tahanan at gusali. Maaari itong makita sa pamamagitan po ng Nationwide Operational Assessment of Hazards o mas kilala nga po bilang Project NOAA.
Para mas maunawaan pa natin ito, magkakasama natin si Dr. Alfredo Mahar Lagmay, ang Executive Director ng UP Resilience Institute at Project NOAA. Magandang tanghali po, Doc. Salamat po sa oras. Hello, magandang tanghali din, Cheryl. Thank you for inviting. Opo, Doc, ito. Bigyan muna po nga natin ng background, yung mga kapatid natin, kung ano ang Project NOAA at paano po ito ma-access. Okay, bali, ang Project NOAA, this used to be the flagship program of government, no? Started in 2012. And then it was adopted by the University of the Philippines, naging UP NOAA Center, which is the core component of the UP Resilience Institute. So lahat po ng mga nagawa natin noong simula noong 2012 ay naka-display mga hazard maps ng buong Pilipinas for landslides, storm surges, at saka yung mga floods. Although hindi pa kompleto yung floods, mga siguro 80%, 70 to 80%. Ayan, so merong website na isa yan sa mga mini-maintain ng Project NOAA as UP NOAA Center, at pwede nating tignan itong website na ito sa noaa.up.edu.ph. Okay. Ano po yung ulit makikita dito when we visit the website? Maliban po sa flood, sa pagbaha, yung mga flood-prone areas, ano po, Doc? Pero sabi niyo po, nasa 70 to 80% pa lamang po ninyong natatapos yon? Oo, bali hindi pa ko, no? So marami naman, 70 to 80%. At yung landslides ay one surge ay 100% din. Storm Hello, surge. Cheryl? Opo, Doc, storm surge and landslides. Tama po ba, Doc? Cheryl. Opo, medyo may delay Tama lang, po Doc. yun. Again, merong mga high resolution storm surge hazard maps. Hello? Go ahead, Doc. Merong high resolution storm surge hazard maps, high resolution landslide hazard maps, pati high resolution, and merong risk na return period na mga flood hazard maps. High resolution din ito for about 70 to 80% of the country. So para po sa isang ordinaryong Juan de la Cruz, para hindi po naman sila parang ano ba ibig sabihin ng hazard? Ano ba ang sinasabi? Paano po ba yung pinakamadaling maintindihan nila at paano sila makikinabang dito? Doc? Alright, susubukan po nating ayusin ang ating connection with Dr. Mahar Lagmay ng Project NOAA. Antabayanan niyo po yan mga kapatid dahil alam po natin na sunod-sunod yung naranasan po natin na bagyo. At least ito po, pag mas naintindihan nyo na itong Project NOAA, ay makatutulong ito para malaman nyo kung ano ang sitwasyon ng inyong lugar, kung nasa flood-prone area ba kayo, babahain ba kayo, magkaka-landslide ba sa inyong lugar. So ito po yung ilan sa pwedeng malaman o makita dito po sa Project NOAA. Again, we have Dr. Lagmay, Dr. Mahar. Yes, Cheryl. Ayan, sorry, okay. medyo. Apo. Yeah, okay. I hope you're hearing me well now. Yes, maganda yes. yung audio. Okay, Apo. thank you. Okay, Doc, ulitin po natin, para po sa isang ordinaryong mamamayan na si Juan de la Cruz, ano po ba ang pakinabang niyan sa atin, sa amin, kung kami po ay pupunta dyan sa website? Sige, ganito. Kapag merong sama ng panahon, nag-warning ang Pag-asa na may bagyong parating, magdadala ito ng ulan at saka malakas na hangin. Diba? So, ano ba yung mangyayari kapag malakas ang ulan, nag-warning ang Pag-asa? Ang mangyayari noon ay pwedeng magkabaha sa inyong lugar. Kapag malakas naman ng hangin, ay pwedeng magkaroon ng paggiba ng mga puno, no, babagsak, tapos yung mga yero matutuklap, pwedeng mamatay kayo diyan. Yung ulan, pwede rin magdulot ng landslide. Sa pag nagkaroon ng landslide, pwedeng may mamatay. Yung storm surge naman, dahil sa malakas na hangin, pwedeng mangyari.
So, para malaman nyo kung ano ang gagawin kapag merong banta ng baha, landslide, storm surge, ay kailangan alam nyo din kung ano yung pwedeng mangyari, ano yung hazard doon sa inyong lugar. At mas higit pa, hindi lang yung baha doon sa inyong lugar, kung hindi saan yung pinakiligtas sa inyong lugar sa baha. So, saan kayo pupunta kung sakaling may panganib ng pagbaha o kaya panganib ng landslide o kaya storm surge. So, kaya napaka-importante ng hazard maps kasi sasabihin sa inyo kung yung bahay nyo ay ligtas o hindi ligtas. At kung hindi ito ligtas, saan kayo pupunta na magiging ligtas kayo at saka ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. So dito po ay, when we go to the website, Doc, ay makiklik namin dyan. Kunwari, ako ay taga Quezon City. So ikiklik ko yung Quezon City. Correct. Oo. So pagbukas nyo lang noa.up.edu.ph, tatanungin kayo. So umpisahan natin sa simula po. Buksan po natin yung website. Okay. Pwede po ba natin i-live? Hindi. I am not sure. Can we do wala, live? no? Pwede. Okay, akala ko kasi magde-demo tayo. But anyway, pumunta kayo doon sa NOAA website, noa.up.edu.ph. At tatanungin kayo doon yung kung gusto nyong malaman ang panganib sa inyong lugar. Pero naka-English siya. Know your neighborhood ang nakalagay. Tapos merong tab doon, tatanong sa inyo anong lugar ang gusto nyong tignan. At ilagay nyo lang yung address ninyo. Pag nilagay nyo yung address, doon makikita nyo yung resulta kung may panganib ng inyong lugar, may panganib sa inyong lugar, sa baha, landslide at storm surge. At hindi lang yon, papakita sa inyo yung mapa. At yung mapa na yon ay magsasabi sa inyo at makikita nyo yung inyong gusali. No? Pwede nyo makita yung gusali nyo, yung bahay nyo. Sasabihin sa inyo kung nasa baha nga siya o hindi kasi may larawan, no? May picture, may hazard map. At saka makikita nyo kung saan yung lugar na walang baha. Doon kayo pupunta para kayo ay ligtas. So yan, Doc, ay pwede ba yan magandang maging basihan pag malapit na or may paparating na bagyo? Mas maganda ngayon, habang walang sama ng panahon, tinitignan na natin, di ba? Kung mayroong panganib. Para kapag hindi yung last minute habang ganito na yung baha at nalulunod ka na, tsaka mo palang titignan. So, pag merong warning na merong severe weather or may bagyong parating at mataas ang forecast ng ulan, tsaka yung landslide, sinasabi mag-ingat sa landslide at baha, tumingin na tayo ng mapa. Makikita mo doon kung yung iyong opisina, yung iyong bahay, yung eskwelahan ni Junior ay nasa panganib o hindi. At makikita mo dyan sa mapa na yan. Ngayon, tingnan mo, hindi lahat pula. Maraming puti. At yung mga puti na yon, yun yung mga lugar na dapat yung puntahan kung sakaling nagbabala ang mga government agencies na mayroong parating na bagyo. Ayan po, nakikita po namin ngayon, Doc, sa pinakikita natin sa mga kapatid natin. Okay, may kulay yellow, may color orange, and then I think red, Doc, yung isa. Live na po ba yan? Live na po ba yan? Opo. So, umpisahan po natin. Pumunta muna tayo doon sa website para let's start from the beginning. Sa very beginning po. noa.up.edu.ph. Okay, we're there po. Opo. Sige po, sige, ayan. Sige, paki-click po para start tayo, para doon tayo doon sa umpisang page. Okay. noa.up.edu.ph. Ito, titingnan ko lang, Doc, yung aking ayan na, dito. ayan na. Nilalagay na yata niya. noa.up. Okay, so sige, start po natin. But Doc, now we're here sa mismong mapa lang ng ating bansa. Pasensya na po, Doc, medyo kami ngayon sa big screen. So, nasa area na ako ng Know Your Hazard, flooding ang nakalagay. Sige, i-click niyo po yung arrow dun yung arrow na nasa kaliwa ng Know Your Hazards para bumalik tayo.
Oh, alright. Okay. Yan. Alright. Okay. Alright. Sige, i-type niyo. May nakalagay po dyan, address ninyo, hindi ba? Ito nakalagay, Plaridel Diversion Road. Pwede niyong palitan yan. Palitan na lang. Pero, okay, Oo. medyo... Pwedeng palitan. Yung current location ninyo. Ito na lang. Yan. Current location Yan. na kami. Lilipad yan, papunta dun sa inyong lugar. Parang yung connection ko ang ayaw lumipad. No. Ayan. Inaayos lang. Ayan po. Okay na ba? Malakas ba ang connection nyo po? Ayan. Medyo hindi pa po nag-upload, Doc eh. But then anyway, may lumabas, meron kami sa map, Doc, nakalagay, may color yellow, orange, and red. So, Sige po, yung red ay napaka-mapanganib. Yung yellow po ay, ayan na, lumabas na yata. Huwag niyo pong clickin. Lumabas na yung analysis eh. Okay, Doc ha. Hinawakan niyo po kasi, kaya nag-ano siya. Ayaw kasi, Doc, ayan, it's loading, but medyo naghahang po kami. So anyway, when you say sige po. it's yellow, orange and red, ibig sabihin yan yung mga bahain na mapanganib area. na lugar. Oo. At yung puti po ay pwede niyong puntahan kung sakaling merong banta ng baha o landslide. Dito na lang ako, Doc, sa Okay. Kasi pupuntahan ko ang sa may bahagi ng Malolos tayo, Doc. Nilalakihan ko na lang. Kasi bahain yan eh. Di ba, Doc? Ay, okay. Ito po sa Malolos so may mga areas. Cheryl, ang kagandahan kasi nung mapang yan, barangay level. Yes, oo nga, napansin ko nga. Level, i-zoom mo pa siya, lalabas yung mga gusali. Ayan, Doc, Lumabas ba yung mga gusali? Oo, kulang na lang makita ko na yung talagang, yes, may nakalagay. Holy Infant School of Santo Niño. Ganun siya ka-detalye, no, Doc? Oo, tama. So, hindi lang yon. Makikita mo yung hazard. Yung hazard ay yung baha, landslide o storm surge. Makikita mo yung gusali, yung bahay mo. 3D kung gusto mo. Yes. I-zoom in mo ng i-zoom in. Okay? Tapos, the beauty of that is makikita mo yung mga lugar na walang panganib. Yun yung mga puti. Yun ang mas importante. Saan tayo pupunta kung sakaling sinabi ng Pag-asa na merong sama ng panahon at malakas ang ulan na pwedeng mangyari dahil sa parating na bagyo o dahil may habagat. Okay. Medyo challenge lang, Doc, yung aming So, pinakamahalaga yung kulay puti dahil yun yung pinaka-safe na area. Yes, kasi the business of hazards mapping is not just to identify the hazards, kung hindi the safest places in your area to seek refuge para magkaroon ng saan ang evacuation na ligtas at saan ang mga sites for future development para kung dumating yung baha wala tayong dilubyo o disaster na pinag-uusapan. Doc, sabi niyo kanina, nilaunch po ito in 2012 ng pamahalaan. But akala po ng marami ay na-shutdown po ito ng 2017. Pero ito po'y pinagpatuloy niyo nga po sa UP. Nakikita yung kahalagahan, tsaka yung pakinabang ng ating bansa dito po sa ginagawa nyo sa UP. May coordination po ba ang pamahalaan sa inyo? Nakipag-ugnayan po ba para mas makatulong, para masabihan nga po yung mga kababayan natin? Dati kasi yung national ang scope namin ngayon LGU scope na lang nagiging national lang dahil nag-i-interview kayo yung mga media outfits sa radyo, sa TV, pero more now ang focus namin ay sa mga local government units ayan, so medyo hindi ganoon ka ang aming scale, although yung Congress helps us, they continue to fund the University of the Philippines, which hosts
the UP Resilience Institute and the NOAA Center. And we continue on developing innovative products, mga solutions to disaster risk reduction, na ito po, isa po dyan ay itong pinaliwanag natin na NOAA website kung saan nakikita yung mga baha, landslide at saka mga storm surge hazard maps na napaka-importante kasi kailangan po natin kapag may warning, alam natin yung tamang response. Pag wala tayong impormasyon, pag wala tayong hazard maps, hindi natin magagawa ang tamang response. So ang kumukuha po ng services nyo ay mga LGUs. But Yes, don't po. you think it's time also for the national government para isang approach, di po ba? Maganda po sana yon. That is ideal. And we offer our help to the national government. These are innovative products. These are products that are time-honored. Nakapagsalba to ng maraming buhay nung nakaraang mga taon. Bumaba ang number of fatalities natin on average after na-implement ito sa NDRRMC from 1,000 to 1,250 per year to 250 per year on average na deaths. Malaking pagbaba po yan dahil sa paggamit ng teknolohiya at siyensya. At sana po ay tuloy-tuloy na gamitin ito ng national government. It's there for everybody, not just for government, but also for the Filipino people. So yung NDRRMC po, ngayon po ba ay may coordination po sa inyo na gagamit Meron po kaming MOU at kakasign lang ng MOU with the Office of Civil Defense to do some training and to do some research on ways to improve our disaster risk reduction efforts. Yun po, meron naman po coordination with some sectors, so some agencies, pero mas maganda na kasi nga critical ang oras dahil yung mga dilubyo ay dumarating ng 10 oras, di ba? So kailangan mas madali tayo, mas mabilis ang paggamit natin ng teknolohiya, available naman ito para magamit din natin laban sa mga sakuna, laban sa mga disaster na nakakamatay. And this would be good kung sa mga eskwelahan din ay at least man lang dinadaanan po ito para ituro sa mga estudyante na we have this website para makita nila yung kahalagahan nitong website po na ito. Tama po yan. Kahit naman po, sabi sa UNDP report, ang mga local government units, 59.7% ng local government units ginagamit ang mga mapang yan. They are aware of the NOAA products, including all of those flood hazard maps. So malaki po yan. Sana po maging 100%, di ba? Yes. Kasi 1,634 cities and municipalities, kung 60% lang yon, yung remaining 40% ay hindi pa po ginagamit. Alam naman po natin na ang disaster ay pwedeng mangyari kahit anong sulok ng ating bansa. At maganda na simulan sa bawat tahanan, alam po natin. Para Tama to take po yan. time, di ba, na kahit na isang oras lang ay tignan ng buong pamilya na ito ang bahay natin. Kasi nga pwede namang i-zoom, makikita mismo yung bahay at makikita yung paligid, how safe yung nakapaligid po or yung environment ng isang tahanan. Pero Doc, kung ito ay mas maganda kung talagang full support ang pamahalaan, what else can you do para po mas ma-improve itong Project NOAA kung may suporta sana ng pamahalaan at madagdagan o malagyan ng pondo? Ano pa yung pwedeng ma-develop? Cheryl, napakadami, no? Ang daming pwedeng matutunan na bago. Ang disasters, hindi tumitigil ang pag-aaral sa disasters. Kasi disasters unfold in many ways. At yung mga leksyon, yung mga lessons, only unravel when the disasters happen. So, continuous learning ito, hindi titigil ito. Kaya nga may disaster kasi nabulaga tayo at hindi natin naintindihan kung bakit nangyari yon, 'di ba? Bakit ano yung nagsurpresa sa atin. So inaalam natin 'yon. So para gawin ko na lang mas simple, no? Mas simple ang usapin dito doon sa tanong ninyo. Kung nakikita nyo yung mga bahay diyan relative to the flood threat or the flood hazard or the landslide hazard, pwede namin kung with more funds, no, with more support,
hindi lang bahay ng tao ang makikita natin dyan, kung hindi bahay, pati bahay ng manok. Marami pong salamat, Dr. Alfredo Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute at Project NOAA. Magandang tanghali po, Doc. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos, inaabangan na ang pagbisita sa Catanduanes na pinakasinalanta ng Bagyong Pepito. US President Donald Trump gagamit daw ng militar para sa mass deportation ng undocumented immigrants sa Amerika. At concert ng BINI sa Smart Araneta Coliseum, hindi lang jam-packed sa dami ng nanood, star-studded din. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Hanggang ngayon, nakakaranas pa rin ng malawakang pagbaha ang Isabela. Sinabayan din ito ng pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam kahapon. Kaugnay niyan, makakausap natin si Ezekiel Kilang, ang tagapagsalita ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Magandang tanghali po sa inyong mga listeners and of course mga viewers po. Salamat po sa oras, sir. Ano-anong mga bayan pa yung apektado ng pagbaha? Sa ngayon, Ms. Cheryl, dito sa lalawigan ng Isabela, ang aming provincial government ng Isabela through our governor, Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Bo GB, sa kanilang patuloy na monitoring, we have 15 na mga municipalities and cities, actually 12 na mga bayan at 3 na syudad yung apektado ngayon ng malawak pagbaha o pagbaha dito sa aming probinsya ng Isabela. Ito ay mayroong kinabibilangan na 184 na mga barangay. At ang kaigihan naman, Ms. Cheryl, itong mga barangay na ito, base sa ating last monitoring, nakikitaan naman natin ngayon ng pagbaba ngayon ng level ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga kabahayan na binaha nitong mga nakalipas na mga oras o di kay nitong mga nakalipas na mga araw. Opo, pero hanggang saan pa po yung pinakamataas na tubig baha? Sa ngayon, inaasahan pa natin, Ms. Cheryl, dahil ang Magat Dam ngayon ay nagpapatuloy pa rin kasi sa pagpapalabas ng tubig. We have 3 gates open with a total opening kasi ng 6 meters. So ang provincial government ng Isabela ay inaasahan na maaring may mga low-lying areas pa kasi lalong-lalo na sa northern part ng Isabela. Kaya nga sa ngayon ay naka-alerto yung aming composite team ng PDRRMC na yan ay kinabibilangan ng Public Safety Office, DART 831, PNP, BFP, para nang sa ganun yung mga kabahayan na hindi pa man naabot ng baha ay kaagad ng mailikas. Pero so far sa ating nakikita sa ngayon, Ms. Cheryl, ay mukhang hindi na natin aasahan pa yung pagtaas pa ng baha sa mga kabahayan, lalong-lalo na sa mainland ng Isabela, dahil nga sa base sa monitoring ng Nia Maris sa kanilang watershed dyan sa may lalawigan ng Ifugao at Nueva Vizcaya ay wala nang gaanong pag-ulan. So with these 3 gates na opening kasi ay maaring mababawasan sa mga susunod na mga oras o di kay araw. Maibahagi ko lang, Ms. Cheryl, kung bakit ganito yung setup, although nakikitaan natin na may mga pagbaha sa mga ilang areas, mga bayan dito sa lalawigan ng Isabela, compared kasi sa mga nagdaang mga bagyo, lalong-lalo na itong Ulysses, ay nakitaan namin na nagkaroon ng malaking tulong ngayon para sa lalawigan ng Isabela yung ginawang dredging ng provincial government sa mga water tributaries ng Cagayan River. Kaya hindi na muling naranasan yung malawak na pinsala ng pagbaha kumpara noong bagyong Ulysses kung saan walang isinagawang
dredging. Ang layunin kasi, Ms. Cheryl, ng dredging program ng Pamahalang Palalawigan ng Isabela, ito ay para mapalawak at mapalalim pa yung mga ilog at sapa upang mapataas ang kapasidad nito lalo na sa panahon ng malalakas na bagyo o malalakas na pag-ulan. So maliban kasi sa dredging, ay tinututukan din ngayon ng provincial government ng Isabela ang pagpapatayo ng karagdagang sabo dams sa tributaries ng Cagayan River bilang flood control, maging ang pagpapataas sa mga tulay bilang tugon sa pagbaha. So doon sa tanong, kung maaari pa bang tumaas ito, nakadepende kasi yan, Ms. Cheryl, sa inilalabas din na tubig sa Maga Dam at inilalabas na tubig sa iba pang mga tributaries. Doon patungo sa Cagayan River. We should understand kasi na hindi lang Maga Dam yung nakakapagbigay ng pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River na nasasakupan ng lalawigan ng Isabela. We have also Adalam River, nandyan din yung Ganano River, yung Taw-Taw River, Chico River, nandyan din yung Ilagan River, at marami pang mga tributaries. So nakadepende talaga sa kung ano yung magiging lagay ng panahon dito sa mga mountainous areas natin, Ms. Cheryl. So kung ganito po ang sinasabi nyo na hindi pa natin masasabi kung kailan huhupa at sabi nyo po nasa 184 barangays pa ang may tubig, abay gaano karami po ang nananatili pa sa evacuation center? Sa ngayon ay nadadagdagan, Ms. Cheryl, yung bilang ng mga evacuees natin. Ito ay dahil sa kagustuhan ng provincial government ng Isabela na wala nang mailagay sa alanganin. May mga in-evacuate na hindi pa man nababaha, pero for precautionary lang, kasi ang kagustuhan ngayon ng Isabela Governor Rodito Albano na matiyak yung kaligtasan. So as of 8 a.m. Sa base sa monitoring natin sa mga evacuation centers natin, meron kasi tayong inside and outside evacuation center. So if we're going to talk about the evacuation center, meron tayong 4,099 na families with a total of 13,064 na individuals. While sa outside naman na evacuation center, ito yung mga pamilya na mas pinili na lamang makitira sa kanilang mga kamag-anak dahil feel nila mas komportable sila doon. So we have 24,462 families with a total of 82,679 na individuals. So kung ito total natin yun, we have 28,561 families with a total of 95,743 na individuals, Ms. Cheryl. Okay. Bukod po sa relief goods, ano pa pong tulong ang ibinibigay po ng lokal na pamahalaan sa mga naapektuhan po? Sa ngayon, Ms. Cheryl, patuloy yung pag-assess ng provincial government ng Isabela. Katuwang kasi ng provincial government ng Isabela, nandyan ang DSWD Region 2, ang central office of course ng DSWD, na ibibigay naman yung pangangailangan. Kumbaga, ang provincial government ng Isabela is augmentation kung may mga magkukulang, lalong-lalo na sa iba't ibang mga bayan or sa mga coastal areas. But so far sa ngayon, base naman sa assessment, wala pa naman nababanggit ng mga evacuees kung ano yung mga kailangan nila sa ngayon sa mga evacuation center dahil na ibibigay naman ito ng provincial government ng Isabela. So as to doon sa stockpile namin, may SWAT offices kasi, Ms. Cheryl, dito sa probinsya ng Isabela, sa Cauayan City, sa Santiago City, and Ilagan City. We have 9,932 na stockpiles. Maliban dyan, meron ding stockpiles ang Provincial Social Welfare Development Office na 11,296, Ms. Cheryl. Marami pong salamat, Ezekiel Kilang ng Isabela PDRRMO. Pupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Catanduanes para mamahagi ng ayuda sa mga sinalanta ng Bagyong Pepito. Para sa update na ka-monitor mula sa Malacanang, si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, anong update dyan?
Cheryl, iikutin ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lalawigan ng Catanduanes. Mag-aerial inspection ng Pangulo para makita ang kabuuang pinsalang iniwan ng bagyo. Partikular na titingnan at tutukuyin dyan yung mga lugar na hindi pa madaraanan o napapasok ng tulong para matutukan ang mga ito. Susundan niya ng situation briefing kasama ang mga opisyal ng Catanduanes para maiulat ang mga pangangailangan ng residente at ng mismong pamahalaang panlalawigan. Kabi-kabila kasi Cheryl yung ulat ng mga nasirang infrastruktura at tahanan sa lugar dulot nga ng Super Typhoon Pepito. Inaasahan din na magbibigay ng tulong ang Office of the President sa mga ito. Samantala, hinihikayat naman ng palasyo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na iwasan ng marangyang pagdiriwang ng Pasko. Sa statement na inilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya na ito'y bilang pakikiisa sa mga kababayan nating nawala ng mahal sa buhay, tahanan at kabuhayan dahil sa 6 na magkakasunod na bagyong tumama sa bansa. Nanawagan din ng pamahalaan sa mga empleyado ng gobyerno na kung may sobra at matitipid, mag-donate daw sa mga tinamaan ng bagyo. Maipapadama daw yung tunay na diwa ng Pasko sa kanila sa pamamagitan ng compassion, pagbabahagi ng blessings at ng saya sa kapwa. Sa kabila naman ng mga hamon, nangako ang palasyo na ipararamdam pa rin sa mga biktima ng bagyo ang Christmas spirit sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng tulong sa kanila. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Tuloy-tuloy po ang pag-iikot ng Alagang Kapatid Foundation sa Cagayan. Sa bayan ng Gonzaga, nagbayanihan pa ang mga volunteer sa pagbuhat ng sako-sakong ayuda para maitawid sa ilog patungo sa Barangay Kasambalangan at Barangay San Jose. Sira pa rin kasi ang tulay na nagdurugtong sa bayan ng Santa Ana. Pinilahan naman ang handog nating tulong sa bayan ng Bagao, Bugay, Alcala at Amulong. Sa Apari, Cagayan, bukod sa higit 100 pamilya na bigyan ng food packs, napangiti rin natin ang mga batang nasalanta ng magkakasunod na unos. Ang lahat po yan ay posible dahil sa PLDT Smart Foundation, TV5, Goodfellow Pharma Corporation, Metro Pacific Tollways Corporation at iba pa po nating mabubuting donors. Magandang tanghali mga kapatid. Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel at Pepito. Ito ang 6 na magkasunod na bagyong tumama sa bansa nitong mga nagdaang araw. Maraming napadapa at nalubong sa baha ng mga bahay sa probinsya at sa norte. Ano dapat ang matutunan natin mga Pinoy mula sa mga nagdaang bagyo? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Yung laging maghanda. Kasi yung dala ng kalikasan yan eh. Ingat. Tapos kailangan preparasyon. Kailangan mag-imbak din ng mga pagkain, mga gamot. Dapat pag may bagyo sir, likas na agad. Ang matutunan natin doon, dapat maghanda na lang kung mayroon man darating pa ulit na bagyo. Yun na lang. Lilikas kung kailangan. Kailangan po laging handa. Laging makinig sa radyo o kaya sa mga social media, mag-imbak ng pagkain kung sakali man magtagal ang bagyo. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Pinagbabaril sa loob ng kanyang bahay ang isang tumatakbong vice mayor sa South Cotabato. Yan at iba pa sa balitang dako ni Bril Montalvo. Patay na ng datnan sa kanyang bahay ang dating barangay chairman ng barangay Bukay Pait sa Tangtangan, South Cotabato. Kinilala ang 58 anyos na biktimang si Jose Bobot Osorio na tagtad ng balas sa katawan. Natagpuan din sa lugar ang 6 na basyon ng bala. Inaalam pa kung may kinalaman sa politika ang krimen dahil kumakandidatong vice mayor sa lugar ang biktima. Sugatan ang 2 babaeng motorista matapos maaksidente sa barangay Kalimbahan sa Makato, Aklan. Ang sinisisi ng mga residente ang bakong-bakong kalsada. Ilang buwan na raw kasi nakatiwangwang ang road project sa lugar. Kaya apila ng mga residente kay Governor Joen Miraflores tapusin na ang proyekto. Nangangamoy at naaagnas na lamang dagat ang napadpad sa dalampasigan ng Dumanhog sa Cebu. Palaisipan sa mga residente kung ano ito.
Pero sa tingin ng BFAR, isa itong uri ng marine mammal. The most probable, a whale, a marine mammal, no, na nasa advanced stage of decomposition na siya, na washed ashore, no, due to the water current ng ocean. May mga buto ring natagpuan. Posible raw ilang buwan na itong patay at unti-unting kinain ng mga nilalang sa dagat. Paalala ng mga eksperto, bawal na bawal ang pagkain ng karne ng mga patay na hayop na napadpad sa mga dalampasigan. Lubhang napakadelikado raw nito sa kalusugan. Once na yung mga ganun na bagay na may mga wash ashore na mga patay na animal, most probable they carry a disease. Baka contagious siya or transmittable siya sa another animal or sa tao. Inatasan ng BFAR ang LGU na magkaroon ng proper disposal sa patay na sea creature para matiyak ang kaligtasan ng mga tao. Pwede ring daw lagyan ng gasolina at sunugin para mapatay ang mga bakterya nito bago ilibing. Dahil nasa bahagi ng Tanon Strait ang bayan ng Dumanhog, posibleng galing doon ang patay na sea creature at napadpad ng agos sa Dumanhog. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. May kalalagyan daw ang illegal immigrants sa pagbabalik ni Donald Trump sa White House. Suportado ni Trump ang paggamit ng military assets para sa mass deportation ng undocumented migrants. Magdedeklara rin daw si Trump ng national emergency para dyan. Una nang inabisuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika ang mga tinaguriang TNT na Pilipino roon na umuwi na ng bansa bago pa opisyal na maluklok si Trump sa pwesto sa January 20. Touchdown Singapore! At nasa likod ko ngayon ang famous rain vortex dito sa Jewel Changi sa airport nila. At siyempre, kaya nga tayo nandito, di para mag-sightseeing, kundi para makakita, mag-sightseeing ng iba, mga opa. Dahil uulan po ng opa rito sa Disney Showcase. Si Kim Soo-yoon po nandito, Ju Ji-woo ng The Kingdom. Si Kim Soo-yoon sa Queen of Tears, di ba? My Love from the Star. Nandito na si Park Hyun-bin ng What's Wrong with Attorney Woo. Ayan, yung napakasikat na K-drama na yan, nandito rin siya. At syempre si Anthony Mackie. So, mga Hollywood, Korean stars na makakasalamuha talaga tayo dito sa full-day event na ito that will start tomorrow, magpo-commence tomorrow, pero welcome dinner na nga tonight. So, excited na tayo makachikahan at malaman ano nga bang what's in store for Marvel, what's in store for Star Wars for 2025 at marami pang iba. Kaya ibibigay natin lahat sa inyo yan dito syempre sa One Balita Pilipinas. If anyone can prove that it is true, huwag mo akong ambahan, ha? Hindi, I hate drag. Duterte out, Bini at Taylor Swift in. Ang hirap nga memoryahin ng pantropiko. Kailangan ko memoryahin para dito. Tsaka paano ba yung lyrics ng Cherry on Top? Parang rap, parang Hamilton sa rap, ang hirap. But laging sulit pag nakita mong napatawa mo sila. Na kailangan naman sa 2 oras man lang maka-escape tayo sa roller coaster ng taon na ito. Yan ang mga hinanda ng OG comedian na si John Santos sa kanyang upcoming solo show, Mamili Ka, Naughty or Nice Ka Ba? Yan yun. Ito ang comeback show ni John ngayong taon dahil kinailangan daw niyang tutukan ang ilang health concern ng pamilya. Na-remind ako ng halaga ng laughter. Laughter talaga heals. Abangan si John sa December 7 sa Samsung Theater sa SM Aura. Ito naman, ito mga kapatid ha, mega rap ito. Unahin na natin siyempre sa pasilip ng MQuest Ventures, siyempre APT at MZ Productions sa The Kingdom Set Design. Dadalhin nila tayo doon kung saan napakabongga, from scratch po nila ginawa iyan at napakagarbo. So yun na yan sa Pasko. Yan na tayo pa sa report na ito. Ipinasilip ng MQuest Ventures ang ginamit na set sa pelikulang The Kingdom. Mula sa Malasession Hall na set, opisina ng mataas na opisyal at mga simbolo. Talaga namang binigyan ng atensyon ng detalye. Bibida sa pelikulang ito si Vic Soto at Piolo Pascual. Mapapanood na yan sa Metro Manila Film Festival ngayong taon.
Blockbuster hit ang Hello, Love Again na Alden Richards at Catherine Bernardo. Sa report ng pep.ph, noong weekend ay pumalo na ng halos kalahating bilyong piso ang kinita ng pelikula. Sa 5 araw pa lamang ng pagpapalabas sa sinihan, hindi pa kasama ang kita abroad. Nag-debut rin ito sa Hollywood box office. Bahagi raw nito ay idodonate sa mga nasalanta ng bagyo. Humabol ang aktresa si Andrea Brillante sa Piliin Mong Pilipinas TikTok trend. 35 looks ang na-achieve niya rito. Kabilang ng isang nurse, katipunera, mangingisda at pati si Darna. Alay niya raw ito para sa ating mga bayani at lahat ng mga Pilipinong nagsisikap. Hindi lang daw kasi ito basta trend para sa kanya, kundi pagpapakita ng pagiging proud Pinoy ni Andrea. Ikinasal ng 2 miyembro ng bandang Ben and Ben. Ginanap ang outdoor wedding ni Pat Lasaten at Agnes Rioma sa Los Angeles, California. Kita pang dalawa in their white gown with matching bouquet. Sabi ni Pat, ikinasal na siya sa kanyang best friend and it was a perfect day. Bukod sa kanilang pamilya, sinamahan din sila ng kanilang bandmates. Inamin ng aktor na si Mark Anthony Fernandez na siya ang lalaki sa kumakalat na video scandal noong June. Sa panayam sa Julius Babaw Unplugged, sinabi ng aktor na na-hack siya kaya ito kumalat. Hindi raw niya ugaling mag-video ng intimate moments at girlfriend niya raw ang may hawak sa camera. Matapos kumalat ang scandal, pinili na lang daw ni Mark Anthony ang manahimik. Alright! Yan muna ang latest na showbiz. Back to you guys dun sa studio. Thank you, MJ. Mga kapatid, 36 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.